Sawela ng ating CCN FBI Center Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Narito na ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Mapapakinggan, mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa hinpilang CC News Filipino Views. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay. Ang inyong lingkod, Alex Simbaho. Azótame. Natin palit natin na Salama Store. At meron silang pastil sa dahon at kanin at manok. May kasamang itlog na sa dahong malagkit at pansit bihon at supas. Matatagpuan sa Libyan Street, Kumpong, Barangay Kulyat, Quezon City. Hanapin si Salama Store. Narito na ang isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Dito lamang sa inpilang CC News Filipino News TV. Mapakinggan po tuwing araw ng linggo. Ngayon po ay araw ng linggo, August 3. August 3 na tayo mga kaibigan. August 3, 2025. Ayan po. Siyempre po ang ating script producer Mads Pongolima at sa lahat po ng mga ating mga kasamahan sa CC News Filipino News TV at sa lahat po ng mga opisyalis at sa mga balita naghatid ng mga balitaan dito sa programang Isumbong Mo Kay Bay. Dito lamang CC News Filipino News. Lalo na po babatiin po natin ang ating CC News reporters, ating mga CC News reporter dyan sa Metro Manilaan, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po ang ating mga chapter president, hindi lang po ang dito sa Luzon, kundi Luzon, Visayas, Mindanao po ito mga kaibigan, at kasama na po ang ating mga suking tagapagpakinig, tagapanood dito sa lahat ng mga hinpilan, sa lahat ng mga tagapagsalita dito sa hinpilan ng CC News Filipino News TV. Marami po tayong mga suki na sila mga OFWs. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, bumabati din ako sa inyo ng isang magandang madaling araw sa inyo dyan. Madaling araw, magandang hapon na dito. Madaling araw na yata dyan. Kasama din kayo. Okay mga kaibigan, may report po tayo kay si Lolo Dams. Lolo Dams.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tayo na nanawagan sa ating mga Muslim leaders sa iba't ibang lalawigan, iba't ibang bayan sa buong Pilipinas. Abay, ating pong pagpupusigihan na maiorganisahan natin ang ating mga lugar at magkaroon tayo ng mga organisasyon tulad ng ginagawa ng ilan nating mga Muslim leader na nagkaroon sila ng Office of Muslim Affairs sa kanilang mga bayan. Tulad na lamang ng Rodriguez Rizal ng Montalban. Aba, ay ang ganda ng kanilang programa at nagkaroon na sila ng Office of Muslim Affairs at pinalakas pa nila ang ISPAG, ito pong Salampulis Advocacy Group at naging katuwang sa kanilang tawa upang maisulong natin ang pagkakaroon ng tulungan sa iba't ibang mga kamusliman sa iba't ibang lugar. Lalo na ito pong ating napapanood sa social media na sinusulong ni Senador Robin Abdulaziz Padilla, ang ating nag-iisang Muslim at nag-number 1 senador sa bansang Pilipinas. At gayon din si Senador Chis Escudero. Kanila pong sinusulong at kapwa nila mga senador na magkaroon ng interfaith cemetery sa iba't ibang lugar. Aba, ito na yung pagkakataon na kapag tayo binawi ng buhay, aba, hindi na tayo dadalhin pat ibabahe sa malayong lugar, lalo na itong yung luho na Muslim. Ay ito kumbaga sa araw ay palubog na. Kaya ang aking mga kabata, mga senior citizen, ay sige na tayo, ay ating mga leader, ay mag-organisa na. Ay upang ito ay sinusulong na interfaith cemetery ay may sagawa sa bayan kung saan tayo naroon. At ang sarap naman, lalo na yung ating mga kapatiran, walang humpay ang kanilang paglalakbay sa iba't ibang lugar. Abay, kung doon tayo bawayan ang buhay, ay huwag na tayong ibiyahe pa na sa ibang lugar. At ano magbayan yan at ang manglalawigan yan. Ay dyan na tayo ihimlay sapagkat ang kalupaan sa buong sandigdigan, ito rin ay ating maging himlayan, mga kapatid. Kaya yan po ang ating panawagan sa lahat ng mga leader ng iba't ibang lugar. Ating suportahan ang sinusulong ng ating mahal na Senador Robin Abdulaziz Padilla. At ito ang inyong tagapaghatid balita mula rito sa CC News Filipino News. Ito ang yung CC Patrol, Lolo Dams, nagbabalita. Okay, tuloy-tuloy pa tayo. Marami pong salamat kay Lolo Dams sa kanyang report sa oras pong ito dito sa programang Isumbong Mo Kay Bay. Tuloy-tuloy pa tayo mga kaibigan, mga kapatid. Bati-bati lang muna tayo dito at hanggat natin mamaya po magbigay po ako ng report mamaya at saka ito po yung report na induction chapter dyan sa May Kawayan, Bulacan mamaya mga kaibigan. Tambay-tambayan nyo na po ang report at meron po akong balita mamaya. Tatlo po ito ipalabas ko po ito mamaya at bago man ako tapos ito sa Banal Langis ng Buhay na ipapalabas ko sa Banal Langis ng Buhay ang patotoo dito mga kaibigan, mga kapatid. Yan po mga kapatid, siyempre po ang ating mga at lalo na po itong mga season patrol dyan gumagala. Kayo po ay sa oras po ito kayo po ay nanood po kayo at kayo po ay magbigay ng mga sariwang balita dito sa programa natin. Itong programang CC News Filipino News TV ay hindi lang po ito sa atin kundi tayo pong lahat ito. Para po sa ating lahat to na sa mga taong gusto lumalapit dito sa ating programa, dahil ito pong programa mga kaibigan, mga kapatid, ay tinatayo po ito para sa ating lahat po ito sa nangailangan ng tulong. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Bago man ang lahat, bago ko man ipalabas ang mga balita pong ito sa araw po ito, siyempre
dito muna tayo sa banal na langis ng buhay. Palabas muna natin ang banal na langis ng buhay kung saan makita nyo po mga kaibigan, mga kapatid, dyan sa screen na yan na kulay pink ang banal na langis ng buhay at sa nakalabas po may buti na kulay pink ang label. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid. Dahil mamaya mga kaibigan, mga kapatid, ay ipalabas ko po yung patuto dito sa banal na langis ng buhay na kung paano gagamitin o pag-ingat. Pag-ingat po ito dahil dito sa mga kaibigan, mga kapatid, sa programang Sumbong Makaybay, wala naman akong ibang pinapalabas dito kung itong banal na langis ng buhay na iniwan ni Father Lahi dito sa Luzon. Panahon ng 1995 po ito. Ngayon po, ang banal na langis ng buhay, kung gusto niyo po subukan, yung hindi na po, kung wala na po kayo talagang pangbili ng gamot o kung may mga sakit po kayo naramdaman, yung mga kamag-anak o mga kilala nyo, kung gusto nyo tulungan, nakita nyo ang programang Isumbong Makaybay, baka gusto nyo subukan ang banal na langis na iniwan ni Father Lahi. Ang banal na langis ng buhay, mga kaibigan, mga kapatid, ang original po nasa kay Alma Reyes po ito. Kay Brother Eric Reyes ang umahawak po sa original ng banal na langis ng buhay ngayon. Dahil marami na po itong mga kalaban, marami na po itong gumagawa ng PK. Ginagaya-gaya po ang banal na langis ni Father Lahi noon pa. Ang dami pong gumagaya-gaya itong mga kaibigan, mga kapatid. Meron din sila ng mga programa ito, mga PK po, mga PK, mga programa nila. PK po, dagilahang gamot. Ito po yung gamot na iniwan ni Father Lahi. Ito po yung palatandaan po natin. Siyempre kilala naman po itong gamot na to. Kilala na po ito kasi noong 1995 po dito sa Luzon na pinapalabas sa radyo dati. Dami na pong radyo na pinapalabas dati ito. Na pinapalabasan to sa DJXL. Meron po yung DWBL. Alam ko dito DWBL meron din. Nung pinalabas na Indelver po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ito ngayon, wala na po ito sa radyo. Nandito na po ito sa Facebook Live. Mapakinggan nyo. Meron po ang Facebook Live nila. Dito sa original na banal langis, may Facebook Live. At saka YouTube Live. Mapakinggan nyo po. Ito, araw-araw po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Tuwing madaling araw ng umaga. Church nyo lang po ang original Church of Back to Christ Healing Crusade of Father Lahi. Doon nyo po mapapakinggan ang mga patotoo dito sa banal langis ng buhay. Mapakinggan nyo po ito, mga patotoo. At kung gusto nyo po subukan na bumibili kung saan po kayo, pwede nyo po i-chat nyo, mag-message po kayo dito sa CCN News Filipino Videos TV. Pwede nyo po kayo mag-message dito. Meron din dito, mga kaibigan, dito sa CCN News Filipino Videos TV. Mapakinggan nyo po din ito sa live program. At saka dito meron din ito sa YouTube Live. I-type nyo lang po ang CCN News Filipino Views. Lalabas po dyan ang nagsasalita dyan sa programang CCN News Filipino Views TV, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po, mga kaibigan, mga kapatid, ang banal na langis ng buhay. Ito po, paulit-ulitin ko po ito. Dahil kailangan natin ito nga paulit-ulit para hindi po tayo mapiki. Kasi ipalabas ko dito, nagpatotoo nga na napiki, bumili ng banal na langis ng buhay, napiki, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po, ang banal na langis ng buhay ni Father Lahi, ito po yung pinapalatandaan natin. Wala po ito nakalagay na QR code. Wala po siyang QR code, mga kaibigan, mga kapatid. Nakalagay lang po dito sa label sa may karton na palatandaan ni Father Lahi na ito yung tamart. Tamart lang po. Ito po yung tamart niyan at saka yung logo na Back to Christ Healing Crusade of Back to Christ Now for in Him Life. Yun po ay listrado po ng gobyerno yan. Yun po ay kinikilala ng gobyerno dito sa lupa, mga kaibigan, mga kapatid. Ito yung tamart. Ipakita ko po. Wala pong QR code.
Ayan. Wala pong QR code. Ang banal na langis ni Father Lahi na original. Ayan po. Ang nakalagay dito, tamat lang po at saka logo ng Back to Christ Now. For in Him have life. Yan lang po mga kaibigan, mga kapatid. At saka yung kulay pink. Ito po ang malaking palatandaan natin. Dahil dito mga kaibigan, mga kapatid, meron po dito na sinubukan po nga gumagamit siya ng banal na langis kuno. Bumili siya. Dahil may nakilala siya banal na langis ng buhay. Ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, ito po yun po yung nabili niya ay piki. Piki po, kawawa naman. Kasi naghabol tayo na gusto ka gumaling sa iyong karamdaman, tapos napuntahan mo ay piki. Piki. Ang sabi niya sa banal na langis ng buhay, buti na lang nakagamit siya ng original na banal na langis. Nakita niya yung nakahanap siya ng original na banal na langis ni Father Lahi. Yun po yun, yung kulay pink. Ito po yung kulay pink. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Baka dyan, itong live program po, sa lahat po itong live nito ay buong mundo po ito makikita. Hindi lang po dito lang po sa Pilipinas, kundi sa ibang mundo, sa ibang bansa. Kung nandyan kayo sa ngayon sa Mindanao, Visayas, Luzon, o baka nakilala din nyo itong banal langis ng buhay pong ito. Baka gusto nyo pong bumili para gumagamit, subukan ko gamitin nyo, yun pala, ang nabilihan nyo ay yung piki. Kaya, paulit-ulit ako magsabi dito kaya para hindi ako magsabi sa ating lahat dito nga. Hindi naman sabihin na kahit sabihin natin paulit-ulit yung mga sinasabi ko, pero para lang po sa atin ito mga kaibigan, mga kapatid. Dahil marami talagang kalaban ito. Kasi itong gamot kasi gamot ni Father Lahi, mga kaibigan. Ang sabi nga ni Father Lahi ito, lahat na nasa Mindanao pa ito mga kaibigan, mga kapatid, kahit hindi ka kasama dito sa samahan pong ito, itong banal na langis ng buhay, dito sa Mindanao nga, kahit mga radio announcer sa Mindanao, kahit saan sa sulok ng dito sa ating Pilipinas, ito pinapakilala din nila ito noong kapanahonan ni Father Lahi. Maraming radio announcer dito dati, mga samahan ni Father Lahi, na hindi rin member dito sa Back to Christ ito, na pinapakilala nila sa radio. Kaya kilalang kilala po ito mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ngayon, dumating ng panahon, itong taon na nawala na po yung tagapagsalita ni Father Lahi dito sa Luzon, umalis na si Indelber. Kaya ang akala yung mga kasamahan dito, yun ang nakawatak-watak, ang akala ng masama nito, nawala po itong banal langis ng buhay. Pero hindi po nawala ito mga kaibigan, mga kapatid. Nandito po sa original ang inutusan ni Father Lahi nga humahawak ito. Nandito. Kaya nagkawindang-windang, nakawatak-watak ang mga iba. Kaya yung ibang samahan ni Father Lahi dati ay gumagawa po sila ng mga programa. Meron na silang programa sa FB Live, meron silang programa sa radyo. Yun, ngayong taon, meron silang mga programa. Pero yun po mga kaibigan, mga piki po yan. Mga piki po yung mga gamot nila. Kaya ito mga kaibigan, mga kapatid, palabas ko po ang patotoo pong ito sa oras pong ito mga kaibigan. Pakinggan niyo po ang patotoo ng banal na langis ng buhay. Kung paano niya hinahanap yung original, nagagamit siya ng piki. Ayan po. Coron, Palawan, sa pagdadaos natin ng araw ng Sabat. At kapiling naman natin ngayon si Brother Alejandro Roda. Luda. Noda. Ayan, Alejandro Noda ng Barangay Lahala, Coron, Palawan. Barangay Lahala, Coron, Palawan. Pero doon po kami sa Sito Malbato nagsisimba. Ayon.
Oo. Brother Alejandro, anong masasabi nyo? Ako po yung nagpapasalamat sa bugtong at buhay ng Diyos Jesus Cristo na pinakamakapangyarihan sa dahil sa banal na langis ng buhay po. Banal na langis ng buhay? Original na banal na langis? Original po. Kulay? Yung kwan po Itong kulay pink? po. Anong nagawa sa'yo nitong original na banal na langis ng buhay? Yung taon po ng 2023, hindi ko po sukat akalain na magkaroon ako ng sakit na ganito na sinumpong po ako ng stroke. Na-stroke kayo? Dahil po, trabador po ako sa bundok at saka dagat. Mangingisda rin po ako. Oo. Ang trabaho nyo pala ay bundok at saka sa dagat. Ngayon, na-stroke po kayo. Anong naramdaman nyo sa stroke nyo po? Ang nahilo lang po ako. Nahilo? Paningin ko parang nag-iikot na. Bigla kong bagsak. Oo. Primero po yung sumpong sa akin yun. Oo. Nabaliwala ko po yun. Nagtrabaho po uli ako ng bangka. Trabaho uli kayo? Bangka, Pero yon stroke na pala yon. Oo. Nagaling na po ako. Ibig sabihin, yung stroke na yon talagang dala-dala nyo. Ilang buwan din ang lumipas? 2 buwan po lang po. 2 buwan. Hirap kayo maglakad? Hindi gaano po. Nakatrabaho pa ako eh. Doon sa stroke nyo, mild stroke lang? Primero siguro mild stroke. Nasaulian po ako eh. Yung pangalawa pong stroke sa akin, yung 2 buwan po yun. Yun po ang hindi po ako nakarecover ng nakahiga na lang kayo? Hindi ko nga sukat kalay na masaulian po ako. Dahil si Brad Mrs. Sila po, mag-asawa, pamilya niya, siyang kauna-una nagpunta sa akin doon sa bahay namin. Hindi ko sukat kalay na dinalan pala ako ng banal langis na original. Nakahiga lang po ako, hindi, binabangon po lang ako ng asawa ko. Hindi, pinunta nila ko yung araw na yun. Pagka, alis nila. Brother Alejandro, dati ba may ginagamit kayong ibang banal na langis? Pike na banal na langis? Dati pa ho. Sa kabila po. Nakagamit kayo ng pike? Oo. Yung kulay dilaw? Oo. Ngayon, kaya hindi kayo gumaling doon sa stroke nyo. At binigyan kayo ni Brother Moises ng original na banal na langis. Yun ang ginamit nyo. Ginamit po yung banal na langis, pinabanyo katawan mo? Ko. Inom? Inom po. At saka buho sa ulo? Hindi ko akalain na makatayo po ako dahil binabangon lang po nila ako eh. Oo. Pagka ko po ng banal lang yung original, yung gabi po, pagka umaga po, hindi nila alam na nakatayo po ako. Nakatayo na kayo. Kalakad po Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maswerte kayo at nabigyan kayo ng original na banal na langis. Ngayon, tuloy-tuloy na ngayon yung pagaling nyo. Na po, mga 2 taon na po kung ganito. 2 taon na, mula noon magaling na kayo. Naka-recover na rin ako kaya. Dahil sa original na banal na langis ng buhay. At nagtuloy-tuloy ang gamit niyo ng original na banal langis. Diyan po lang kami nag-ako kila Brother Moises. Napaka-swerte mo pa rin, Brad. At tinawag ka muli ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo, dito sa krusadang ito, ang original Church of the Back to Christ Healing Crusade of Father Lahi na tinatagpan ni Father Lahi 1995 dito sa Luzon. Dati na po ako kila Sister Redin, diyan po kami nag-umpisa. Hanggang nakakalipat po kami ng Malbato. Puro kami nagtagal hanggang ngayon po. Ngayon, Brother Alejandro, tuloy ang inyong pagsamba tuwing araw ng Sabat. Tuloy ang ating paglilingkod sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, dahil pinagaling kayo ng iyong karamdaman. Kaya po ako nagpapasalamat, tunungan ko kay Father Lahi, kay Delber, at higit po sa lahat, sa bugtong at buhay ng Jesus Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Happy Sabat po. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid. Piki ang nabili niyang unang banal langis ng buhay. Kaya yun po nga, sinasabi ko dito, palit ulit, dito sa programa Sumbong Makibay. Dahil ayaw natin yung piki. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo po ay pumunta sa mga kabagamutan ng mga ospital, pirma pa lang doon mga kapatid, mga kaibigan, malaki na. Halaga, magkano lang ngayon? Yung resibo ngayon? Siguro, resibo pa lang ngayon, 500 na, wala pang gamot yan. Samantalang ito mga kaibigan, mga kapatid,
sa banal na langis ng buhay kuliping nito. Makabili ka dito halagang 250 pesos. Lahat ng sakit mo dito. Kahit anong sakit mo. Pangkalahatan ito mga kaibigan, mga kapatid. Wala po itong pili. Kung ano ka man. Ha? Kung ano ka mga reliyon. O sino ka mga reliyon basta may buhay. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Dito lamang sa CC News Filipino News TV. Narito na ang programang Isumbong Mo kay Bay. Mapapakinggan, mapapanood sa internet broadcast. Dito lamang sa himpilang CC News Filipino Views. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay. Ang inyong lingkod, Alex Simbaho. Azótame. Atid palin sa atin na Salama Store. At meron silang pastil sa dahon at kanin at manok. May kasamang itlog na sa dahong malagkit at pansit bihon at supas. Matatagpuan sa Libyan Street, Compound, Barangay Culiat, Quezon City. Hanapin si Salama Store. Okay, tuloy-tuloy po ang programang Isumbong Mo Kabay sa oras po ito. Ngayon po mga kaibigan, mga kapatid. Tuloy-tuloy po tayo mamaya. Ako din mismo ang magpatotoo dito sa banal na langis ng buhay. Mamaya-maya konti mga kaibigan, dahil ipasok po natin yung ito yung mga saptir dyan sa Bulacan. Samantala, nitong August 3, 2025, nagkaroon ng induction officer sapter sa may sityo sa Pangkawayan, Ortigaray, Bulacan, na itinalaga ng Clean Clan Title Crusader Incorporated sa pamuno ng presidente nito, si Presidente Diosdado Lopez, at sa lahat ng opisyalis nito. Mabuhay po kayo. Ito po ang video. Panoorin po ninyo. Okay, tuloy-tuloy pa tayo mga kaibigan, mga kapatid. Dito po, mismo ako, pagpatutuo dito sa banal na langis ng buhay. Patutuo ko po itong banal na langis ng buhay dahil magbigay po tayo ng kahit mga 3 patutuo lang po dito mga kaibigan.
mismo po ako magsalita dito sa patutuo po ito sa oras po ito. Ito po yung ito po yung video. Wala pong kupas, mga kaibigan, mga kapatid. Brother Ronnie po, their life. Father life. Walang kupas ang kapangyarihan. Walang kupas ang kapangyarihan. Wala pong kupas, mga kaibigan, mga kapatid. Brother Alex Simbahon po. Brother Alex Simbahon. Tama? Ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Ng Barangay Commonwealth, City. Quezon City. Brother Alex, ano pong masasabi nyo? Ako po ay nagpasalamat sa bugtong Diyos na mo Diyos, Panginoon Kristo na pinakapangyarihan sa lahat. Dahil po sa kagalingan ng banal na langis ng kulay green. Pinagaling kayo ng banal na langis. Opo. Kulay green, yung Restoration Power Oil. Restoration Power Oil. Paano mo nasabing kagalingan? Nagkasakit kayo, Brother Alex? Ito lang pong nakaraang linggo, itong nakaraan pa po linggo, nagkaroon po ako ng karamdaman nga di ko po maintindihan. Mm-hmm. Dahil yung araw po, ay wala naman pong ibang akong kinakain. Yung pusit lang po. Pero pusit? Ay mag-ingat tayo sa pusit. Di ko po alam bakit nagkaroon akong karamdaman. Ang pusit, isa yan sa mga maruruming isda sa dagat. Isa yan sa mga basuriro, kung tawagin. Kinakain nila yung madudumi. Naglilinis sa dagat yung pusit. Kaya ingat sa pagkain. Mamimili rin tayo ng kinakaing isda. Ang pusit, mabilis, malakas kumain ng dumi yan. Yun nga yung ginawang pain para makahuli yung mga nangingisda. Ngayon, nakain niyo yung pusit? Tama po yun, Brother Ronnie. Oo. Dahil po yung kumain po ko ng pusit na araw ng linggo. Oo. Araw ng linggo, kumain po ako ng pusit. Pagdating ng madaling araw ng Lunes, doon na po, nagumpisa na po sakit yung tiyan ko. Sumakit yung tiyan mo? Opo. Sumakit yung tiyan ko. At nilalamig ako ng gusto. Nilalamig ako. Hindi naman ako nagpatutok sa electric fan. Ceiling fan kasi ceiling fan gamit namin eh. Hindi naman ako natutok doon sa ceiling fan. Sobrang lamig. Sobrang lamig na pakiramdam ng katawan mo? Opo. Nanginginig ka na? Nanginginig na po ako. Sumakit na po yung ulo ko. Sumakit na po yung tuhod, balakang, pati yung mga kamay ko, mga kasukasuan, sumasakit na po. Nagtaka po ako. Sabi ko, wala naman po akong ibang nakain. Pasintabi lang po sa lahat ng kumakain dito. Yan po ay nagdudumi po ako parang putik. Parang putik yung dinudumi mo? Opo, parang putik. Dinudumi ko. Anong ginawa mo, Brother Alex? Ang ginawa ko po, kunti na po yung banal na langis kong kulay pink. Nakita ko po yung banal na Restoration Power Oil. Kunti lang kasi po yung bawas doon. Yun po ang unang kinuha ko. At dinasal ko po yung Power ID na puti. At bago po ako nadasal, uminom po ako ng banal Restoration Power Oil. At binuhusan ko yung ulo ko at buong katawan ko po. Hinaplasan ko po yan. Paunti-unti po akong gumagaling. Paunti-unti? Paunti po gumaling. Gumaling po ako ng araw ng Martes. 2 araw lang po. Gumagaling na po ako. Dahil sa pag-inom mo ng restoration. Dahil sa pag-inom ko ng Restoration Power Oil, parang nilabas po yung lason. Lason sa katawan mo. Yung nakain ko na pusit. Para sa putik, brother. Parang putik. Baka nakain mo yung marumi yung loob nun? Yun na nga po, kasi... Pero pag linggo ka nagkasakit, pagdating ng Martes, gumaling ka na, brother. At wala kang ibang ginagamit, wala na po. Restoration Power Oil. Sinong nagpagaling sa iyo, Brother Alex? Ang nagpagaling sa akin, gamit-gamit ko yung Restoration Power Oil. At hiling ko sa bugtong Diyos mo Diyos, na ako'y papagalingin niya sa aking karamdaman. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na siyang pinakadakila at pinakadalubhasang manggagamot sa lahat ng ating karamdaman. Kaya nga po, malaking bagay itong banal na langis, banal na langis at saka restoration. Lahat ng produkto dito sa Back to Christ. Huwag magpaubos. Siguro kung hindi ako Back to Christ noon, na bakit? Takbo na ako sa ospital. Hospital, pag wala kang pera. Wala naman iba nating takbuhan pag hindi tayo Back to Christ, kundi sa ospital. Kaya malaking tulong para sa akin
Maraming tulong. Nandito tayo sa original na napili tayo sa original na may ang banal na langis na iniwan ni Father Lai na may bisa pa rin dito sa original Church of Back to Christ Healing Crusade of Father Lai. Walang kupas ang kapangyarihan. Wala pong kupas, mga kaibigan, mga kapatid. Brother Ronnie, pwede ko pa bang sa People's Hall, Quezon City Memorial Circle, sa araw ng Sabat. At kapiling naman natin ngayon si Putol. Brother Alex Simbaon po. Brother Alex Simba. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, naputol po ating video. Medyo mahaba-haba po ito. Wala pong kupahon. Naputol po. Naputol po yung video. Ako po yon nagpatuto dyan, mga kaibigan, mga kapatid, sa banal na langis ng buhay. At yung sinasabi ko po dyan, yung Restoration Power Oil, yun po, banal na langis ng buhay, ay yun po ay kulay pink, kulay green, yung Restoration Power Oil. Yung Restoration Power Oil, parang katulad lang din dito kalaki. Iba lang po nakalagay doon, Restoration Power Oil. Pero sa mga original po yung mga kaibigan ng kapatid, kasama pa rin dito sa banal na langis ng buhay na kulay pink. Yun po mga kaibigan, mga kapatid, yung time na sa oras na yan, yung oras na yan, kasi nagkaroon po ako ng karamdaman yan. Idugtong ko lang po kasi naputol dito sa video. Sa aking patuto, yan po yung nakaramdaman ako na nakakain ko ng pusit. Nakakain ako ng pusit na hindi namin naayos siguro paglinis yun. Kaya kayo dyan, yung kumakain ng mahilig ng pusit, mas mabuti pa nga, kainin nyo yung mga nasa ulo ng banda. Saka yung, kailangan kasi yung pusit, mga kaibigan, linisin mo talaga na maayos yun at tanggalan mo yung ano niya, yung parang tinta. Yung tinta na kulay itim. Kasi nung time kasi yan, parang hindi niya namin naayos yung paglinis yan, hindi namin tinatanggalan yung parang tinta niya. Yung lason, diretso lang po, inugasan na po namin at saka diretso niluto. Yun ang nangyari. Nagkaroon ako ng sakit sa tiyan. Kaya ingat-ingat din po kayo nang kumakain ng pusit. Kailangan linisin mo din yung mga kaibigan, mga kapatid. Dahil delikado pala yan. Buti na lang po, itong banal langis kasing buhay, naubusan kasi ako doon. Naubusan ng banal langis ng buhay. Meron kasi ako ng extra nga Restoration Power Oil. Parang banal langis ng buhay din yun, pero iba lang po ang nakapangalan doon, Restoration. Yan po mga kaibigan, may natira ko doon, Restoration Power Oil. Yun po ang ginagamit ko po. Yun po naglabasan ng lason sa aking katawan. Nagdudumi po ko ng pasintabi na po dyan sa kumakain sa oras po ito. Yun po na nadudumi. Naglabasan yung mga dumi sa aking diyan, mga kaibigan ng kapatid. Kaya nga po, malaking bagay po ito sa inyo. Lahat ng mga nakapanood dito sa programa ng Seniors Filipino Best TV. Dito sa programa ng Sumbong Mo Kay Bay. Maraming salamat sa inyong lahat. Magbigay pa tayo ng isang patuto, mga kaibigan, hanggat bawas-bawasan natin oras. Itong oras ngayon, alauna 34. May 1:34 na po tayo. May ilang minuto na po. Magdagdag po tayo ng isang patuto dito sa banal langis ng buhay. Ito yung patuto na kuha po ito diyan sa Memorial Circle. Ang napatuto po dito si Tony Arpilo Mihia. Ito po yung patuto niya sa banal langis ng buhay. I-play ko to bago po ipalabas natin ang mga balita, mga kaibigan, mga kapatid. Ng gabi. Sinasabi na po ng tatay ko na At kapiling naman natin ngayon si Sister Lorna Erpelo ng Novaliches, Maria Clara Revelación. Sister Lorna, ano pong masasabi nyo? Ako po yung nagpapasalamat sa bugtong buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit kayo nagpapasalamat? Sa gagalingan ng aking mahal na Ama.
Dahil sa kagalingan ng inyong mahal na ama. Na si Brother Tony Erpelo. Brother Tony Erpelo. Anong kagalingan ito, Sister Lorna? Dahil po sa... Isalaysay mo sa amin. Dahil po sa mananalangis ng buhay, sa mga kolote na ginagamit po natin. Itong mga Power ID at Power Medal. Opo. Ganito po yun. December 27 ng gabi, sinasabi na po ng tatay ko na masakit ang kanyang ulo. So, binigyan ko lang po siya ng synthetic medicine. Pero uminom na po siya ng... Ano yung binigay nyo? Biogesic. Pangpawala sa sakit ng ulo. Sobra ka daw kasi sakit ng ulo. Although meron na po siya, uminom na po siya ng bananalangis ng buhay bago po siya uminom ng Biogesic. Ngayon? Ngayon po, ang sabi niya, ito... Kaya po nawala. Nawala po ang ano. So, binigyan ko na po siya, mga alas 11 po yon. Ng gabi? Opo. December 28, meron po tayong gawain dito. So, 1:30 po, o bago mag-1:30, tinawag po ulit ako dahil hindi na daw po niya kaya. Halos bumibiyak na po yung ulo niya. Oo, mabibiyak na. Sobrang sakit na talaga. Saka hindi mo na siya makakausap. Hindi na gumaling doon sa Biogesic? Opo, hindi niya na kaya. So parang binibiyak. Para bang halos lahat po yata ng adobe or hollow block nakabaon po sa kanyang ulo. Sa grabe. Sakit. Sobrang sakit talaga. Sabi ko sa kanya, kaya mo po ba maglakad? Kakayanin. Dahil kailangan ko na po talaga siyang, yung mga simptomas na alam ko po na ng aneurysm is nasa kanya na. So, kinakabahan po ako noon, na araw na yon. So, sabi ko, tayo, halika na, magpa-hospital na tayo kasi takbo na sa hospital. Alam eh. Opo. Lahat na lang po ng first aid, ginawa ko na po sa kanya. So, uminom na rin po siya ng banalangis. Saka, nagdasal na po muna po kami bago namin po siya dinala sa hospital. Yun ang tama. Opo. Nung dinala po namin sa hospital, napansin po namin, hindi na siya nagsasalita. Tahimik na. Tahimik na siya. Masakit ang ulo. Tapos, drogy na po siya. Nag-cross-eye na po siya. Naduling na. Naduling na po siya. So, nung nakita namin pinasiti scan po namin sa Caloocan Med, ang sabi po sa akin, daling ko na daw po sa pinakamalapit na hospital. So, dahil po sa hospital na yon is wala po sila yung mga laboratory at yung mga kailangan po para sa kanya. So, tinak po namin, ang pinagbibigay po sa amin is East Avenue, PGH, Bernardino, Capitol, at yung sa Commonwealth. Saan kayo nagpunta? Dahil po, alam ko po yung aneurysm is napaka-mahal na gamutan. Ang sabi nila lang po sa amin, kung gusto mo, PGH or East Avenue. Pero sa kalagayan ng tatay ko, hindi na po kaya niya yung sa PGH. So, tinakbo na lang po namin sa East Avenue. So, nangyari nung nasa East Avenue na po siya, masakit na talaga ang ulo niya. At na siya, hindi mo siya makakausap, bulol na siya. Bulol na talaga? Bulol na siya. So, sabi ng doktor, ipa-CT scan po namin. So, nung nangyari sa CT scan, nakita po sa kanya, yung kanyang ugat is nasa ilalim ng batok. Meron po siyang malaking bukol. May bukol doon sa ugat sa ilalim ng batok? Ilalim po ng batok. Na posibleng pumutok? Posibleng pumutok. At pasalamat daw po kami kasi 25% na nangyayari sa mga aneurysm, 1 hour before, tikok na dapat. Wala na sana? Opo. Goodbye na? Goodbye na po. And 25% din po na makakaligtas kung meron kang aneurysm. Totoo yan. 50-50 ang buhay ng tao pag aneurysm ang karamdaman. Kaya po sabi ng doktor sa kanya, wala ka bang nararamdaman na iba maliban sa yung nahihilo? Sakit lang daw po talaga ng kanyang ulo. Yun lang po ang kanyang dinaramdam. Sabi ng doktor sa kanya ay napakaswerte mo kasi karamihan sa mga aneurysm, kung itong oras, wala na. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Iba ang naglilingkod. Ngayon, So, kailangan daw po kasi i-confine kasi kailangan daw pong operahan. Opera agad. Operahan po. Kasi sa nakita sa CT scan is
napakadelikado po sa case ng tatay ko. At the same time, may matanda na po siya. Ilang taon na si 76. 76? Opo. So, mga ganyan edad. Meron po rin kasi siyang asthma. Asthma, may asthma pa si brother. Opo. Yung last Sumabay din yung asthma? Sumabay din po. Hirap yan. May ubo pa rin po siya. May ubo. May ubo? Opo. Dahil po sa panahon po yun kasi December, so malamig. So, ang inaano ko lang po, nung na-confine po kami, kung maaari lang po sana, kasi lagi niyang diinda, is sakit ng ulo. Sakit talaga ng ulo. Hindi makakatulog, hindi siya halos makakain, kaya halos pumayat po siya. Kung pwede nga lang bilang anak, nahatiin ko yung sakit para sa tatay ko, gagawin ko. Kaya lang talaga hindi niya po talaga kaya. So, ang ginagawa na lang po namin, dasal ng dasal. Dasal po kami ng dasal. At inom ng banal na langis. Opo, bago po kami bigyan ng synthetic medicine, inom po na muna kami ng banal na langis. Doon sa ospital? Opo, tago po yun, nakatago po yun. Nakatago, pasikreto ang pag-inom. Pasikreto, opo. Dahil sa ospital po, 4 po kaming pasyente na kasama. Puro lahat po yan is may sa ulo. Sa ulo. Opo, so tago po yun. Nagtataka sila, bakit kada na lang umiinom ang tatay ko ng gamot? May iniinom. Opo. Kada 4 na oras po kasi is kailangan niyang uminom ng gamot. Araw ng Sabat ay... Okay, mga kaibigan, mga kapatid. Malapit na po itong oras, mga kaibigan. Yun na po. Video po yung patotoo. Putol na ito, medyo mahaba na po ang oras. Sige, siyempre po, tuloy-tuloy po tayo. Kasi ilang minuto na lang po tayo, matapos po tayo. Bate-bate na lang tayo dito sa kwan. Ito ang programa dito sa Sumbong mo kay Bay. Bate diya sa kwan, sa Mindanao, Misamis Occidental. Pamilya Iroy, pamilya Ramo, pamilya Simbaon. Bati na akong lulo og lula. Yan yung Simbahon, Lizalde Simbahon diya sa City. City Jimenez, Misamis Occidental. Yan po ang aking may bahay dito sa Commonwealth. Sila Jennifer Herrero, ang aking anak si Baby Boy Alex Simbahon. Ayan po mga kaibigan. Magbigay po ako ng dito. May balita po tayo ipalabas pa man natin. Yan po na nawala-wala po. Mahina ang signal. May ilang oras na lang po tayo mga kaibigan para matapos po ang ating programa. Siyempre po yung mga ating mga kaibigan dyan sa Barangay Commonwealth, Quezon City, ating mga kaibigan, mga vendors dyan silang Peric Reyes, at saka mga Giyagi pamilya, yung mga guardian dyan. Batiin ko din yung magandang hapon sa inyong lahat dyan, mga Giyagi. Iwan ko sa oras po ito, may meeting yata sa mga Giyagi pamilya sa oras po ito. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, burial post ng isang anak. Ito yung anak na masipag nga, hindi siya mahihain sa kanyang mga magulang. Isa siyang proud ang kanyang mga magulang. Burial post, isang anak na proud at hindi kinahiya ang suot ng kanyang ama sa mismong graduation niya. Si Gualrema Gil Edias mula sa Dalangiti, Cebu ang nagbarial matapos ibahagi ang larawan niya kasama ang kanyang ama na si Florentino Edias, isang construction workers at magsasaka, sa araw ng kanyang pagtatapos ng senior high school. Sa nasabing larawan, kitang-kita si Papang Florentino na pagod, basa ng pawis at putik ang damit, ngunit hindi ito naging hadlang kay Guel na ipakita ang kanyang
pagmamahal at respeto nang inaalok na siya'y kumukuha ng larawan sa kanyang anak. Nag-alinlangan ang ama dahil naramdaman niya wala na siyang naayos na linis at maaring ikakahiya. Ngunit sinagot siya ni Gil na kahit pa madumi yung damit mo at basa ka, wala akong pakialam, hindi kita ikinahiya. Nanindigan si Gil na ang tunay na kulay ng ama ay hindi nasukat sa itsura. Bagkos ang sakripisyo, ginawa ito upang maitaguyod ang kanyang pag-aaral ayon kay Gil. Thankful ako na pumunta sa aking graduation kahit alam kong pagod ka dahil galing ka pa sa trabaho, pero dumiretso ka pa rin. I love you, Papa. Ang simpleng kwentong ito ay naging inspirasyon sa marami dahil ipakita ni Gil na hindi hadlang ang pagod ng sahod, simpleng suot para ipakita ang pagmamahal at pagmamalakasakit. Minsan ang pinakamahalagang biyaya ay ang presensya at sakripisyo ng magulang. Sa panahon kung saan madali tayo humusga base ang unang tingin sa isang paalala, ang kwentong ni Gil at Papa Ferentino, ang tunay na pagmamahal ay nakita sa puso at hindi palabas na anyo. Yan yun po ay palaala sa ating mga anak, ha. Ito yung anak nga mabait, wala di marunong mahiya. May 5 minuto na po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, para matapos po ang ating programa. Lapit na tayo. Bati-bati na lang tayo para kasi patapos na po. Sa lahat po ng mga nanood sa Sisenyos Filipino Base TV, sa lahat ng mga dito nanonood, hindi lang po sa aking programa, hindi ko yung mga programa pa sa aking mga kasamahan dito tagapagsalita, at nagpasalamat ako sa inyong lahat sa mga nanonood dito, mga kaibigan. Ang programa po ito dito sa Sisenyos Filipino Base TV, bukas po ito tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo po, mga kaibigan, kasi ito ang aking programa ito po ay Linggo. Simula tayo Lunes hanggang Linggo po ang programa. Bukas po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Siyempre po, batiin ko po ang aking kaibigan dyan sa Barangay Kumulit, si Winston. Winston, kanyang pamilya. Ayan. Gibati ko na, tawagan ng partner, kaibigan. Ayan. Awas na tayo, may ilang minuto lang. Wala na. 3 minutes na lang, mga kaibigan. Lalo na po ang ating mga sila Leo Simbahon, ibati ko. Si Leo Simbahon. Siyempre yung namin, yung presidente namin dyan sa Giyagi Pamilya, si kalimutan ko. Si Founder Chris. Ayan. Founder Chris. Magandang hapon dyan. Lahat po nating mga officer natin dyan sa mga Giyagi Pamilya. Magandang hapon. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, tapos na po ang ating oras. Sana po sa sunod linggo magkita-kita po tayo, magkarinigan tayo ulit. Huwag lang kayong magsawa o manood dito sa aming programa. Sana sa sunod linggo kita-kita po tayo. Mabuhay po ang programang Isumbong Mo Kay Bay.
Narito na ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Mapapakinggan, mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa Hinpilang CC News Filipino Views. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay. Ang inyong lingkod, Alex Simbahon. Azótame. At ito rin sa atin na Salamat Store. At meron silang pastil sa dahon at kanin at manok. May kasamang itlog na sa dahong malagkit at pansit bihon at supas matatagpuan sa Libyan Street, Compound, Barangay Kulyat, Quezon City. Hanapin si Salamat Store. Sa paghatid ng balita, pagka walang pinipilingan, upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pagpaplano. Ang magunlad kinakailangan, ang pagpaplano pinabalangka, upang matukoy ang kanilang mithiin, ang kanilang rekomendasyon. Yung ating kaalaman ay pagtibayin sa pagsisiwala. Ang mga tao ay kaliwanagan, lalo na ang mga kabataan. Ang pagpaplano sa ating bansa, sa unlaran sa pagbalangkat, mga plano pagpapaunlad, ang CCN makatuwiran. Ang pananampalataya at tunay na ligaya sa talento, kakayahan at kaunlaran upang isulak ang ating pambansa at lokal na na opisyal. Bilang mga Pilipino ay silang mga piloto, wala silang nakaslo na dalhin ang kaso nito sa Kongreso. At wala sa sila ang mayroong lakas-loob na lumaban para lamang sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Ang CCN Diyos ang sandigan, ngunit hindi ito magigiba. Ang serbisyo ay number 1, tandaan. Tayong lahat magkaisa.